Araw po sa inyong lahat at welcome sa aming YouTube channel. Sa araw na ito ay ibabahagi ko ang isang magandang kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kukurat sa ating mga puso. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, ay pindutin mo lang ang bell button para maging updated ka sa mga video na ina-upload namin. Simulan na natin ang kwento. Kinatatakutan ng mga bata ang matandang pulubi na malapit sa kanilang eskwelahan. Takot ang mga estudyante sa mababang paaralan na ito sa isang matandang pulubi na kanilang nadadaanan araw-araw. Kaya naman sa tuwing makikita nila ito, ay agad silang nagtatakbuhan papalayo. Tanging ang batang babae lang na si Chacha ang naglalakas loob na. Lumapit sa matanda upang hatian. Ito ng kanyang baon, Lola. Ito po, baka po nagugutom na kayo. Wika ni Chacha habang iniaabot ang isang tinapay na pinabaon sa kanya ng ina. Gaya ng dati ay hindi ito nagsalita. Ngunit yumuko lang ito bilang pasasalamat kay Chacha. Nang makita ni Ryan ang muling paglapit ng kanyang kapatid na si Chacha sa matanda, ay agad niya itong tinawag upang layuan ang matanda. Chacha, halika rito, bilisan mo at baka matagalan pa tayo sa pag-uwi. Pagkalapit ni Chacha sa kanyang kuya, ay agad siyang tinanong nito, "Ano ka ba? Bakit kalapit ng lapit sa kanya? Hindi mo ba naririnig yung usap-usapan sa school tungkol sa kanya? Hindi ka man lang ba natatakot? Paano kung bigla ka na lang niyang saktan?" Noong una po natatakot ako sa kanya, kuya. Pero nang magtagal hindi na po. Kasi wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Tugon ni Chacha, "Basta wag ka masyadong magtiwala sa kahit na sino dito sa labas. At wag ka ring basta sasama sa kahit na sino. Tandaan mo lagi ang bilin sa atin nila mama at papa." Pangaral ni Ryan, "Opo. Kuya, inaabutan ko lang naman po siya ng pagkain sambit ni Chacha kinabukasan." Pagkaabot ni Chacha ng pagkain sa matandang pulubi, ay bumalik na siya sa gilid ng eskwelahan para hintayin ang kanyang kuya upang makauwi na sila ng sabay. Sa kanyang pagkainip ay naglakad-lakad siya sa paligid hanggang sa kumaunti na ang mga tao. Matapos mag-uwian, ang ibang mga bata at mga magulang ilang sandali ay may lumapit sa kanya. Naghinang na maayos ang pastorya at inaalok siyang bigyan ng lollipop upang sumama siya rito. Tinanggihan ito ni Chacha dahil yun ang mahigpit na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang at kuya. Kaya naman iba na lang ang inalok nito sa kanya. "Gusto mo maglaro na lang tayo? Tara, sama ka sa akin sa palaruan. Marami tayong malalaro doon. Tiyak ko magugustuhan mo yung pangungumbinsi ng ginang bago." Hawakan ang braso ni Chacha sa pag-aya nito. "Ayaw ko pong sumama sa inyo." "Bitawan niyo po ako," pakiusap ni Chacha na may halong takot. Nasaksihan ng matandang pulubi ang nangyayari. Kaya naman nilapitan niya ang dalawa. "Anong ginagawa mo sa bata?" "Bitawan mo nga siya," mahina ang pagkakasabi ng matanda. Habang inaalam pa niya kung kakilala ni Chacha. Ang ginang, "Huwag ka ngang makialam dito. Pulubi ka lang, anak ko," tutugon ng ginang. "Hindi po totoo yun, Lola. Tulungan niyo po ako." Iyak ni Chacha habang pilit na tinatanggal ang pagkakahawak ng ginang sa kanyang braso. Sa talanta ng ginang ay bigla nitong binuhat si Chacha upang itakbo sa nakaabang nitong sasakyan dahil dito ay agad na pinigilan ng matandang pulubi ang ginang na maisama sa sasakyan. Ang bata at sumigaw ito ng tulong na kumuha ng atensyon ng mga gwardiya ng paaralan at ni Ryan na papalabas na sa gate. Nang mabawi ng matandang pulubi, si Chacha ay sinubukan na lamang tumakas ng ginang kasama ang kakunsaba nito sa sasakyan, ngunit napigilan sila ng mga gwardiya. Sa tulong ng mga tanod na nagkataong nag-iikot-ikot sa mga panahong yon, sila ay nahuli at nakasuhan sa ginawa nilang iyon. Habang ang matandang pulubi naman ay labis na pinasalamatan nila Chacha, Ryan at ng mga magulang nila matapos silang tawagan ng barangay. Mula noon ay hindi na pinagbabawalan ni Ryan si Chacha na lapitan ang matandang pulubi. Bagkus ay tinutulungan niya na rin ito. Bukod sa kanila ng mabalita sa buong eskwelahan, yang nangyari ay hindi na kinatatakutan ng mga batang estudyante. Ang matanda inaabotan na din nila at ng kanilang mga magulang. Nungtong ang matandang ito na 1 taon na palang nawawala at hinahanap ng mga anak nito sa kabilang lungsod. Sa tulong ng mga mamamayan sa kanilang lugar ay nakauwi na rin. Ang matanda sa kanyang pamilya ay pinagpatuloy rin nila ang kanilang natutunan na tulungan ang kahit sino, anuman ang itsura o estado nito sa buhay, dahil dito ay nagkaroon ng mas maayos at mapayapang komunidad ang kanilang lugar kung saan mayroong malasakit ang mga tao sa bawat isa. At dito na po natatapos ang ating kwento. Kaya kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating kwento sa araw na ito, ay huwag mo namang kalimutang i-share at mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell
para maging updated ka sa mga ganitong video. Muli, maraming